rejected a call of Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon to consider political amendments in changing the charter. Senator Sherwin Gatchalian believes the public will surely turn down political charter change. I think pag sinama yan, wag na natin pag-usapan ng Chacha. Term extension is one of the things na ayaw ng taong bayan. The pro-charter change senator also admits to the challenge to convince Filipinos. Alam mo, tama siya dyan. Kung isasama yung political amendments, wag niyo lang pag-usapan. Ayaw ng taong bayan yan. Kaya hindi ko maintindihan to si Gadon. Talagang yung sigaw siya ng sigaw dati ng bobo. O ayan, sa kanya tumatalbog yung kabobohan. Natalo ito. Di ba tumakbo to si Gadon? Natalo. Sumipsip. Ginawa ng pwesto. Yung pwesto naman nitong bilang secretary, gawa-gawang pwesto lang ata ito Yan ang sinasabi. Kakampi na ng mga NPA, ito si Gadon. Ay, nako. Totoo yun? Ay, sabi ni Garski, kakampi na ng mga NPA si Gadon. Grabe. O yan, balik sa'yo. Alam nyo po, ganito kasimple yan Ang laki na ng problema natin dyan sa Chacha na yan. Sinimulan nila yan sa PI. Palpak na yung PI na yan. Dapat nauunawaan na yan ni Tembaluslos. Tapos, eto si Gadon, napakasipsip. Alam mo, parang ang daming spokesperson ito si Tambaluslos. Ba't hindi ba siya ang magsalita? Ngayon, eto naman si Gadon ang magsasalita in his behalf. Ipagtatanggol mo yung Chacha na yan. Tapos, gusto pa. Yun nga ang sinasabi nila, Tamba, hindi raw isasali ang political amendments. Ito hindi umano gustong isali na ang political amendments. Tama yung mga senador. Kung isasama nyo yan, magkakaroon ng term extension, ayaw ng taong bayan yan. Sa katunayan, wala ngang tiwala ang taong bayan hindi pa nga nila gusto na magkaroon ng Chacha. Sabit talaga to si Gadon. Hindi ko maintindihan kung sumisipsip kay Tamba, nagpapakitang gilas kay Marcos, pero alam mo, bobo ka Gadon. Totoo lang, bobo ka. Alam mo kung bakit? Yan nga ang iniiwasan na banggitin ng Kamara. Sinabi nila, hindi, economic provisions lang ang amendments ang gagawin diyan. Hindi isasama ang political amendments. Here you are, papasok-pasok ka dyan, tapos gusto mo ng political amendments. Parang nilalaglag mo yung Kamara. Unless nautusan ka na mina-mindset mo na ang taong bayan na para pag na-approvean na magkaroon ng Chacha, nasimulan mo na i-mind conditioning ang taong bayan na isama na ang political amendments. Unless it is a strategy. But nevertheless, hindi natin alam kung sumipsip ka lang or strategy yan, nautusan ka, pero kahit ano pa man yan, kabobohan yan. Kaya yan ay strategy nyo, bobo ka. Maling strategy yan. Kitang-kita ninyo na ayaw ng taong bayan ng political amendments. Di talagang kabobohan yan. Kung strategy yan. Ngayon, kung nagkusang loob ka lang para ikaw ay sumipsip sa administrasyon na magkaroon ka ng papel dahil hindi ka manalo-nalong senador, bobo ka talaga. Bobo. Ano pa ba? Ayaw nga ng taong bayan Hindi ba? Gumagawa to ng pangalan, parang gusto lang siyang pag-usapan ayan na, pinag-uusapan ka na. Sa kabobohan nga lang. Filipinos is now greater than ever after a Pulse Asia survey revealed that 88% of Filipinos are not in favor of charter change. Well, honestly, medyo nahinaan ako ng loob. Personal, akin to nahinaan ako ng loob dahil nga ang laki nung against no? At ayaw ng taong bayan. Pakipaliwanag nyo naman. Pakipaliwanag nyo kay Tambaluslos, ayaw ng taong bayan yan. Huwag na nilang ipilit. Ayaw, nag-survey na dyan At saka halatang halata.
Halata nyo naman siguro kung kayo hindi in denial, ayaw ng taong bayan. I was hoping na 50-50 lang, so may chance na mapakita natin yung kabutihan. Yung People's Initiative talagang nakadamage sa pag-iisip ng tao. At dahil sa People's Initiative, tingin na ng taong bayan, hindi maganda ang tsa-tsa. Dahil nakita ng taong bayan yung bangayan eh. Narinig rin. Alam nyo, isa pang masama dyan sa People's Initiative, nagtataka ang taong bayan, bakit pinipilit ng Kamara? Na dati naman, pinag-uusapan na yung tsa-tsa, tahimik sila. Ngayon, bigla-bigla na lang, naging interesado sila dyan sa tsa-tsa na yan. Tapos may issue pa ng PI na nagkakaroon ng bayaran. Hindi po magandang pakinggan sa taong bayan na ang ginagamit ay pera ng taong bayan, pera ng mamamayan, pera ng mga taxes, ginamit dyan para mangsuhol at pumirma. Hindi po ako nagsabi niyan. Iyan po ay public knowledge. Kahit mismo pinsan ni Tambaluslos sinasabi yan, gumamit kayo ng pera para ma-aproban yan. So, yung bang effort ninyo, anong meron? Bakit bigla-bigla na lang naging interesado kayo sa tsa-tsa to the point na magbabayad kayo para lang pumirma? May something. Nangangamoy isda yan. Nangangamoy bagoong yan. May something po dyan. Hindi po basta-basta lang nyo ipinipilit yan. Kaya ang tao ngayon, gaya ko, kahit ako ay pabor sa tsa-tsa, ayaw ko ng tsa-tsa ngayon. Dahil wala akong tiwala sa hahawak at bakit gustong-gusto nila yung tsa-tsa na yan. At hindi nyo masisisi yung taong katulad ko at marami pang katulad ko rin na ganyan ng kanilang hinaing. Anong meron? Di ba sobra kayong interesado dyan sa tsa-tsa, kaya wala yan. Itigil mo na yung ganong kagaguhan mo. Nila yung mga issue ng corruption. For Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, it would be better for Gadon to keep his mind off constitutional amendments and focus on his job in poverty alleviation. Senator Nancy Binay, for her part, notes that the Senate's resolution of both houses, or RBH number 6, only tackles economic charter change. Well, at the moment, there's no resolution that includes yung political changes sa ating constitution. So, hindi ko alam kung kaya na pwede naming talakayin. Wala naman siya dun sa RBH 6 na tinatakal ng committee. While Senator Cynthia Villar maintains that she is against charter change. Buti na lang, alam nyo, lumalaban itong mga senador natin. Imagine niyo kung walang senador. Imagine niyo kung walang vloggers. Sige, tingnan natin yung imagination nyo. Yari tayo. Ang mainstream media tahimik na. Ang pumapalag na lang SMNI. Pero kung walang magtatanggol sa SMNI, tapos ang mainstream media tahimik, tapos walang mga senador, tapos tayo. Prime Minister na po si Tambaluslos. Buti na lang, naninindigan pa rin ang mga senador. Salamat sa inyo. Pero mag-iingat po tayo sa 2025 election, ha? Ingatan po natin. Kailangan magkaroon tayo ng numero na totoong oposisyon. Kasi hindi po pwede na oo lang ng oo. Kailangan ang ilalagay po natin dyan, talagang lehitimong kokontra kila Tambayuda. Kokontra sa mga kampon ni Tambayuda. Tatandaan po natin, ang sabi ni Tatay Digong, ang demokrasya ay maingay. Pag walang kumukontra sa Kamara, hawak lahat nila. Hawak ni Tambaluslos ang buong karamihan dyan sa Kongreso. Tapos mahahawakan pa ang Senado. Saan tayo pupulutin? Yari tayo. Hindi na po demokrasya yan. Kaya napaka-importante po, mag-iingat tayo sa eleksyon sa 2025. Kaya yan po ang pinaghahandaan natin. Kailangan natin ng numero na kokontra dito sa mga kampon ni Tambaluslos. Mag-iingat na po tayo, ha? Alam mo nyo naman ako,
Hindi ako in favor of chacha eh. Kasi okay naman tayo. Pero huwag na tayo nag-aaway. Senate President Iyan lang naman mga kampo ni Tambang. Mahilig dyan sa chacha na yan. Hanggang ngayon, tinutulak. Ito pa si Gadun, sinundan. Ano ba naman to si Gadun? Wala na ba itong magagawang matino? Juan Miguel Migzubiri has yet to comment on Gadun's proposal, but he earlier noted that he is willing to step down from his post if political amendments be introduced in changing the charter. He added that the Senate will continue to conduct public hearings in various provinces in the country to know the real sentiment of the people. Jorlene Delgado. Ngayon ako, wala talaga. Walang aasahan sa mga ito.